Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us, there is only this present moment, and we are one. On diary entry number 1017, the Lord said to me, I want to give myself to souls and to fill them with my love. But few there are who want to accept all the graces my love has intended for them. My grace is not lost. If the soul for whom it was intended does not accept it, another soul takes it. Sinabi sa akin ng Panginoon, gusto kong ibigay ang aking sarili sa mga kaluluwa at punuin sila ng aking pag-ibig. Ngunit kakaunti lamang ang gustong tumanggap ng lahat ng mga biyayang inilaan ng aking pag-ibig para sa kanila. Ang aking biyaya ay hindi nawala. Kung hindi ito tinanggap ng kaluluwang pinaglalaanan, kukunin ito ng ibang kaluluwa. Nothing is lost. When Jesus gave out something for humanity, nothing will be lost. Parang tubig, no? Kapag umulan, pagpatak ng ulan, babalik yan sa langit. And then, after some time, babagsak siya uli. Aakyat, pupunta sa either umakyat sa langit, no? Sa cloud, at bumagsak bilang ulan, or pumailalim sa lupa and be part of the underground water. So nothing is lost. Pabalik-balik lang, ikot-ikot lang. Di po ba? Papansin nyo yung cycle. Walang idinadagdag na tubig. It is the same. Yung tubig na nasa kanal natin, it will be filtered. Aakyat uli yan, malinis na po yan. Pagdating yan sa langit, malinis na yan. Pagdating yan sa underground, filtered na yan ng dadaan yan sa maraming filters, no? Sa mga buhangin at sa iba't iba pang mga elements papunta sa underground. Yan yung iniinom natin. At the same time, kung ang tubig po ay marumi, no? Let's say galing talaga siya sa kanal. Pero dahil open, umaakit siya sa langit. Yung mabibigat na elements sa tubig, dumi halimbawa, no? Hindi yan sasama paakyat, mananatili yan sa baba kasi mabigat yun eh. At yung elemento naman ng tubig, yun naman yung aakyat. The hydrogen and oxygen part of the water, yun yung aakyat. So napifilter pa rin, whether paakyat, pababa, the water will be filtered. Nga po sa lugar na halimbawa sa gubat, no? Wala namang dumi sa hangin. No? Kapag umulan, babagsak na yung mga mabibigat na elements from the air, ipupush ng tubig. After some time, wala na yon. Yung ulan na yun, pwede mo na siyang inumin kasi malinis siya. Malinis na yun. Yung tubig ulan. So nothing is lost, paikot-ikot lang. Gayon din dun sa biyaya ng ating Panginoon. Bagamat ito ay unfathomable, inexhaustible, hindi maubos. Kapag inilaan ito, halimbawa, inilalaan niya ito sa isang particular na soul, but that soul refuses to receive it, then someone else will take it. In the same way, again, another parallelism or another example. Yung sinasabi na the universe abhors space. Hindi niya gusto ang space.
That is why kapag merong space, someone else will occupy it. Whether seen on or unseen, that space will be filled. So iwanan mo yung isang lupa, bakante, di ba ho? Merong mag-occupy niyan. Hindi maaring hindi. Because the universe abhors space. Yung isang bahay, iwan mo, kahit na yan ay sabi pa natin abandoned, someone else will occupy it. Our unseen friends or unseen spirits, all of that will occupy it. Ganyan din, halimbawa, yung mga public land na walang nag-occupy, kaya nga nagkakaroon ng mga squatter areas, people will be occupying that space. Lalo na kung wala nang nag-aangkin nun. Anything. Maaari ring mga puno ang mag-occupy ng mga space na yun. So, everything will be filled, whether nakikita natin or hindi. Kung kaya, the grace of our Lord, kapag binigay yan sa'yo, pero tinanggihan mo, whether you refused it consciously or unconsciously, someone else will take it. Meron kasing mga bagay na hindi natin nakikita nga, no? So, halimbawa din sa isang kaluluwa sa kabilang buhay, we offered our prayer for that person, that soul, no? Kasi nasa kabilang buhay na, wala na siyang physical body. So, the next in line, no, sa purgatory, for example, will be taking the grace. No, yung kasi tayo naging intercessor, no? Because we prayed for them. No? So, mapupunta yan doon sa susunod na kaluluwa. For example, sa sinasabi kasi natin, and for all the souls in purgatory. So, hindi kasi tayo Diyos, kaya hindi yan natin nakikita. But then, automatic yan. No? Yung mga nasa sunod, next in line, no? Sa kulungan kasi meron niyang listahan, di ba, nang bibigyan ng parol. So, hindi naman automatic yan na yung bagong pasok pa lang ng kulungan, bibigyan na ng parol. Lalo na kung guilty, beyond reasonable doubt. So, yung parol, i-apply to that person, medyo matagal-tagal. May mauuna sa listahan. Siyempre, may palakasan din. Yun yung human counterpart. The human counterpart is not exact. But, the Lord who is divine, walang walang room for mistake. Very much calculated, no? Kumbaga, ito yung mga utang ng kaluluwang ito na pagbayaran na niya, okay na, palayain na yan. Ganun po, no? Ano siya, yung exact for the souls. That's why we do not have to worry about justice when it comes to the soul. If that soul did not achieve justice in his lifetime on earth, definitely, sa kabilang buhay, makikita niya, I received justice. Hindi ko lang nakita. Hindi ko lang, my physical senses were not able to witness it. But the Lord, who is divine, who has unfathomable mercy, everything, He has the power. Alam niya yan. Ibibigay niya ang tamang hustisya. So do not worry when you feel that your loved one who passed away did not achieve justice. Halimbawa, he was murdered for something. And you think being murdered, he was not able to attain
justice here on earth, don't worry. Makakamtan niya ang hustisya sa kabila. Makikita niya, ipakikita sa kanya ng Panginoon, anak, eto yan. Nakamit mo na actually ang hustisya. Why? Hindi siguro lang natin nakikita, no? Kasi nga, hindi, very limited ang ating kakayahan. There's something like the sins of generations, no? Sabi nga ay 7 generations. Yung susunod na henerasyon, mamanahin pa yung kasalanan mo. That is why there is a need for family tree healing, no? Generational healing. Because it will be passed on to your to the next generation. So, yung sin of your grandfather, nakukuha ng sumunod. Kaya, makikita mo, there is justice. Eh bakit hindi naman ito yun eh? Iba namang kaluluwa yun eh. Again, we do not know how God works. But I believe kahit na yung mga taong yan, hindi nila na-attain ang justice sa mundong ibabaw. At the other side, makikita niya, justice has been served. Kasi hindi naman matatapos ang kanyang buhay nang hindi tapos. No, yung naka-destino, whatever is destined for that soul before it enters this world, no, bago pumasok ang kaluluwang yan sa mundo and take on a physical body, alam na yan ng Diyos at ng kaluluwang yun kung ano ang kaniyang magiging buhay sa mundo. But then, syempre, nung lumalaki na yan, kasi nga nasa katawang lupa siya, nalilimutan niya yan na mayroon palang kontrata yung soul na yan at saka ang Diyos. That soul forgets, pero still it is guided by its, parang sabi nga, no, it's written in the DNA, nasa DNA. It's coded in the DNA, nandyan yan. Again, hindi natin yan alam, hindi natin nakikita. Pero kapag nagbukas na, nawala na ang veil, no? Inalis na ang lambong. Yun ay the moment of our death. Now, for most of us, it is the moment of death. Pag naalis na yung veil, magiging maliwanag na ang lahat. And the soul will accept it. Kung hirap na hirap siya nung siya'y nabubuhay, nakita niya, the soul will see it, will accept everything. Ito pala yun. Thank you, Lord, for all the graces you have given me. And then the soul will take the hand of the Lord. Okay, it's over. Punta tayo doon. No, so, hindi man niya tinanggap. No, balik tayo doon sa hindi tinanggap nitong isa. Again, someone else will take it kasi yung soul na yon, it's time to take that grace. No, kaya, sabi natin, justice will still be served. No? Kasi mapupunta yun sa kanya. Kung hindi man itong soul na to tinanggap, may tatanggap. But that soul will, at one point, ang hirap sabihin sa time, no? But then at one point, let's just say at one point, that soul which refused the grace of God will find a way, no? Kasi the soul is higher than the physical body. No? Kung iniisip natin yung ating utak, mas mataas pa rin ang soul. No? So that soul will find a way. Hindi maaring hindi. Again, let us not forget that our prayers also will never be lost. Kahit na patuloy ka magdasal ng magdasal ng magdasal, hindi totoo yung lalampas ka na sa langit po. No? Halimbawa, sumimba ka na, tapos ganyan, dami mo nang ginawa. Hindi totoo yun na lalampas ka na sa langit. Because whatever you have done, whatever you have prayed for, someone else will take it. Because, ano yan, ano?
hindi masasayang. So just keep on praying. If you think you still have the time to pray, wala ka nang ginawa kundi magdasal, sasabihin ng kapitbahay mo, wala nang ginawa kundi magsimba, mag-serve, ganyan. Wala pong nasasayang. The merit will be given to you, but most importantly, your service or what you have done someone else will benefit from it. So, walang lumalagpas sa langit, walang nasasayang na panalangin, at ang hustisya ay palaging nakakamtan.